session, lagyan lang natin siya ng return. Kasi wala siya i-display. Nalalagyan lang po C plus. Na-activate yung mga sessions na ginamit. Ina-analyze yung virtual environment. Return, enter, template, tapos kunin na natin sa user underscore dashboard HTML. Dito kay login, meron naman siyang return. Meron na naman pa. Meron na naman pa. Wala pa. Um, let's start this demonstration na lang din. Ay, gawa na siya, no? Parang sahan na lang sa lahat ng ginamit ko. We have here structure session demo. Ayan. So under the session demo, we have folder and authentication user. Actually, gagamitin nyo sa session sa activity. Ano? So, lalagyan natin siya ng session para ma-prevent natin si user na maka-access sa mga dashboard no, kung hindi siya nakalagin. So, punta muna tayo kay login. So, ito yung kanyang structure. So, we have authentication, user. Yan. So, may specification lang ako pagdating sa folder. Dapat yung pag-folder malalaki yung letter para pag i-import, mas mabilis ma-identify. So, next na ano ko na lang yan. So, under authentication, meron siyang login.py and may sariling templates. So, ganun din sa user and user dashboard. So, ang gagawin dito sa validation, lahat ng Python file is nakaregister kay Blueprint. Ayan. Meron tayong function na create app. Then, dito natin na-register. At dito rin tayo nag-specify ng secret key. Actually, pwede rin naman siya dito. Kasi may app instance din dito. And kasama yan sa rating. Pero since para ma-minimize or maging minimal lang yung laman ni app.py, dito na lahat ng configuration, pati database, and yung pagsiset natin ng secret key. Ito is mas strong or combination ng character kahit ano po yan. Kahit ano naman yan. So, ito yung magiging secret key mo. So, mahalaga po na meron ito kasi ito yung magkakaroon ng process ng encrypt and decryption. So, ma-decrypt niya yan kung meron siya dito. And ito rin yung gagamitin mo para makapag-encrypt. So, parang susi, parang nilalak. No? Sa isang padlock may susi yun. So, ito rin po yun, ang value niya. No? Pagdating sa session. Okay, lahat sila in-import natin and lahat sila is they-register. Then yung isa na lang is merong URL prefix upon discussion. So para mag-proceed siya ng user/user dito sa app.py. So dalawang user. So try natin i-login. Tanggalin natin yung dito. Tanggalin natin yung condition. Tanggalin muna natin to. Then tanggalin natin yung validation ng if para lang mapakita. Yan. So, ang mangyayari, magre-return lang siya ng magre-render lang siya. Yan. So, save lang natin, plus na. So, ito po yung sinasabi natin, ano. Yan. So, paano makatira? Yan. So, punta tayo ng /user/user. Yan. So, meron siyang welcome. Ito pa yung sinasabi ko na hindi ka naman nakalogin, pero kaya mo mag-visit doon sa website. So, wala pa kasi session na tinatawag. So, ikaw ba sa iLearn mo, makaka-visit ka ba? For example, logout natin ito. Yan. So, ang pinaka-URL niya is faculty, tapos resources, for example, resource. Yan. So, since hindi ka nakalogin, hindi ka niya hayaang makapunta doon. So, ibabato ka ng ibabato kay login page. Kasi hindi ka naman nakalogin eh. Lumabas ka doon. Parang ganun yung pinaka-concept. Hindi ka naman nakalogin. Labas ka po doon. Okay? So, ganun din po dapat sa pinaka-ano natin. Ayan. So, eto, hindi ka naman nakalogin, pero nakakapasok ka. So, that's why, upon rendering pa lang ni user, meron ka ng validation. Okay? So, remove natin to.
Next, pinakita ko lang kung bakit may security dapat. Ayan. So dito, alam naman natin na pag tinawag mo si user, ang reading ng isang function is line by line. Ano? So when you say by line, pag tinawag mo slash user, magra-run si function na to. So pag nag-run to, ang unang reading niya is itong condition. So ano ba yung function na to? Hindi to built-in, gawa ko po yan. No? Gawa ko po yan, in-import lang natin dito. So ito pong function na to is nagre-return lang ng true or false based sa kung ano yung detection niya kay session. So puntahan natin si isLogin muna. So nasa kay session.authentication.login siya. So session, authentication, and login. So ito po yung isLogin. Diba? So ang pinaka-purpose nito, kung yung session.get tas login siya, nag-return ng true. Ayan. Kung magto-true, ibig sabihin, true na itong condition na to. Kapag hindi naman niya na-detect si login, kapag false, magfo-false po ito. Diba? So, balik po tayo doon. So, yun lang naman. True or false lang siya. Kukuha niya yung session.get, tapos ganito, kung may login ba na status na nakaset. Pag wala, false. Pag meron, true. Yun lang naman po yan. So, dito siya. So, mapapansin natin na yung return render template nasa pinakababa. So, bago siya mag-render, dadaan muna siya dito sa condition. So, kapag siya ay true, magpiprint siya ng ganito, kukuhanin niya yung session na naka-create. Ito is, tanggalin muna natin para hindi tayo malito. Ayan. So, ito lang muna. Ayan. So, since true ito, tsaka lang siya magre-render. Pero kung dito pa lang, nag-false na, so, binisit mo si user, ang bato niya is dito. Ibabalik niya kay authentication.login. So, gumamit tayo dito ng combination ng redirect and URL4. Ayan. So, combination ng dalawa. Then, tinawag niya si authentication.login. So, this is a blueprint. And, ito yung kanyang function. So, nasan siya? Nasa login. Authentication.login. So, nag-false na nga dun eh. Kaya nga nag-run to, di ba? Kasi nag-false dito. Then, nung tinawag yung login na function, balik tayo doon. Ang pinakauna ulit is yung login. Yung function natin na, yung checking natin ng if is login. Kung nakalogin siya, magtutrue to. So, dito siya ibabato. Babalik na naman. So, nangyayari, circular. Babalik-balik. Pero since dun pa lang sa user, kung dun tayo nanggaling, kung false na doon, ibig sabihin, magpo-false din siya dito. Tama po ba? Kasi nag-false nga siya dun eh. Diba? So, automatically, false na nga siya dun. Diba? So, sir, bakit meron din dito, meron na dun? Mamaya, di-discuss natin kung bakit kailangan. Okay? So, eto, meron tayong request that method response. Diba, saan po natin na-set si boss? Anyone? Sige, Zagire. Saan po natin nasiset si boss? Ano ba si Jerry? Hello po, Sir Love. Ayan. So, unang natawag kasi ikaw yung nasa pinakaunahan ng ano. Ayan. Saan po, Sir? Ano po? Ang question? Saan natin nasiset yung pos na method? Post? Sa ano po? Yung root po na function, Sir? Hindi. Saan po natin ito nasiset? Saan po natin nababago yung method? Di ba ang default natin get? Tama ba? Apo. O, paano natin siya nasiset as pos? Sa Sir? Blueprint? Sa blueprint? Gagalan? sa button po, 'di ba? Baka nalimutan lang. Nalimutan. Tama, 'di ba? Yung ginawa niyo noon yung validate grade, 'di ba? Nilagay kayo doon URL4 tapos sa pinaka HTML form. Tama. Yan, natatandaan na. Dito natin siya sineset as method. Tama? So pag kinlik mo yung button, dala-dala niya na magra-run to yung add login and dala-dala niya yung method na sinet mo. So ang pinaka-setting natin is kalimitan sa button. So sinet mo siya as pause. Okay? Then since galing siya sa button, magto-true to kasi nakaset pause. Pero kung hindi, magfo-false to lahat. Hindi niya ira-run yan. Then ito lang yung magra-run. Magre-render lang siya ng template. So dadaan dito, dadaan dito. So kapag false lahat, dito siya magre-return.
Diba? So, since ang calling lang naman natin is slash login, hindi siya nakaset na pause. So, siya sa I get, so dito po siya pupunta. Now, meron na tayong session. So, meron na din dito. Ayan. So, is login. So, kung kanina, start natin. Save all. I-ano ko na nga. Debug natin. Ayan. Kung kanina, is pag binisit natin si user, ayan, nakakapasok tayo sa welcome, yung dashboard niya. Try natin enter. Ayan. So, lagi siyang nasa login. Try ulit natin. User /user. Ayan. So, login. Ayaw niya tayong papasukin. Diba? Nape-prevent natin si user na wag makapasok kasi meron tayong login. May login form tayo. Meron tayong dumadaan ka dapat dito. Bago ka makapasok, mag-type ka muna ng username and password mo para ma-check kung may account ka ba. Diba? So, nape-prevent natin si user na ma-access siya. So, try natin gawin yung tama. Ayan. So, naka-access tayo. Diba? Kasi tama yung user and username underscore password ko na in-input. Ngayon, try natin na maliin siya. For example, gawa-gawa ko yung credential. Tingnan natin kung makakapasok. So, wrong username and password. So, balik tayo. Yan. So, hindi ka makakapasok. So, pag ganun, walang session na nakikreate. Kahit anong punta mo sa kanya, ayaw kanyang papasukin. Unless, magtama yung password credentials mo. Ayan, username, password. So, nakapasok. Ngayon, nasa user ka naman, di ba? So, dapat, hindi ka na pwedeng bumalik kay login. So, ayaw na bumalik kay login. Bakit? Kasi ang state mo is naka-login ka eh. Diba? So, ito po yung sinasabi ko doon. Ayan. So, pag tinawag natin si /login, ayan, tinatawag natin to kanina, diba? So, ang unang reading niya is ito. So, kina-check nga, naka-login ka ba? So, balikan natin yung function. Ito po is login. So, ang nire-return niya sa atin is true. Kasi nakikita niya yung status natin na login. Or kapag hindi niya nakita, magfo-false na automatically. Kaya, comma, then false. So, kapag true, ito po yung babato niya, naka-true. Diba? Pero pag hindi, false po. So, dito, na-check, nung tinatawag natin si /login, unang reading pa lang sa line 9, number 9, line 9, nakalagin ka, nagtutrue. So, hindi na to mag-execute lahat. Dito na lang yan magre-return. Dito siya matatapos. Ibabalik ka kay user.user dashboard. Pagdating kay user.user dashboard, ito yun, user.user dashboard, i-check niya dito kung login ka pa ulit. So, check na doon, check pa ulit dito. So, since nakalagin ka, true dito, so i-return or tsaka niya lang i-render si user dashboard. So, yun lang po yung ano nila, yun yung gamit. Isang validation lang with the use of session. So, paano tayo mag-create ng session? So, since nag-input tayo ng login, di ba? So, nag-input tayo ng login. So, ang method niya is post. So, dito, since nasa login ka, automatically, naka-false to. Hindi yan magra-run, yung is login. Now, dito yan magtutrue. Kasi ang dala-dala mo na method na sinet mo is post. Di ba? Yung sa login. So, click mo to, automatically, post na siya. Kasi click mo yung button, dala-dala mo yung user information. Now, kinuha mo lahat ng input ni user. No? So, sa upon login, nilagyan ko siya ng required. Bakit po? Kasi hindi mo makiklik yung button kasi itong mga field na to is required. So, pwede rin sa validation si HTML. Lagyan mo lang na required na properties. So, nakuha mo na yung username and password, dito tayo magkakaroon ng validation. So, kung username, yung input ni user, ito yung input ni user, yung username. Kung ang input ni user ay katumbas ni user, and yung password niya is katumbas nito, ibig sabihin, tama, magtutrue na. So, ito is fixed pa lang, pero sa module 6, lalagyan natin ng database. So, ito is hahalukayin niya yung value sa pinaka-database po natin. Pero ngayon, lagay muna natin fixed value. Then, kapag nag-true to, tsaka lang magra-run to. Pag hindi, magdi-display siya ng wrong username or password. Then, pag nag-true to again, for example, true. So, tatawagin na natin si login session. Ayan. So, sinet natin siya as true. So, bakit? Bakit ang equal niya is true? Ayan. So, ito po yun.
Kung ano yung spelling ng status na session, ayan, for example, login to, ito login yung sinet mo. Kapag ito ay mali, yung spelling, for example, ito yung tinatawag sa validation, and ito yung sinet mo, lagi ito magfo-false kasi magkaiba ng value. So, dapat, kung ano yung conrate mo na session, yun din dapat yung value na binabalidate mo dito sa function na to. So, lagi siyang dala-dala niya true. Unless, mabura, mag-close yung browser. Diba? So, example natin, pag close yung browser. So, ito ay naka-active sa session. No? So, tignan natin sa inspect. So, right-click nyo lang, inspect, tapos, depende to sa browser nyo. Kung may storage kayo dito na tabs, dun po kayo pupunta. Pero sa akin, Brave, pupunta ako sa application, storage, ayan, under storage cookies, and yung pinaka-port po natin. Doon makikita yung session. Ito yung ID natin, session ID, na na-generate. Ayan po yun. Okay? So, kapag kinlose ko si browser, tapos binuksan ko ulit siya, so nakalagin tayo ha, ang status natin login. Nung nag-render si Flash, ayan, automatically logged out na siya. Bakit ganon? So, kasi, di ba nga, dun sa kanya description, kapag nag-log out si user, automatically nabubura yung session na naset po natin. So, lagi na siyang out. So, kahit pagbalik pa tayo kay user, /user/user, so ayaw niya na tayong papasukin. So, unless, mag-login ulit tayo with proper credential, ayan, submit, ayan, so nag-generate ng session, active, nakapasok ka kay user. Okay po. So, nag-true dito. Ayan. So, bukod sa session, so ganito tayo maggawa ng session ha. Pwede rin tayong gumawa or magpasa ng value ni session. Ito yung JSON. Yan, ginawa ko yung sa first name. Ayan. Gagawa tayo ng session na may lamang data. So, ito yung aking first name. For example, galing siya sa database, ginawa ko rin yung first name. So, inassign ko si JSON na value as first name. Then, yung variable ko is pinasa ko dito. Pwede naman siya direct. For example, ganito. Pwede rin naman yan kung ayaw gumamit ng variable. Pero ako ginamit ko yung variable. So, tatawagin ko yung variable ko. Yan. So, ang magiging value nito, yung JSON, ipinasa ka variable, ipinasa ulit sa session natin na may name na ganito. And yung value niya is ito. So, kahit anong page na relax ba? Kahit anong page na i-visit po natin, no, kapag active yung session, lagi niya po yan mapefetch. Nakadepende pa rin yan again sa functionality ng yung routes nyo. Okay, kung paano nyo siya sasaluhin. Okay? So, ito yung print ko lang, yung status. Then, dinidirect ko na siya sa dashboard. So, ito po yun, nag-true na to. So, gusto ko ipasa yung value natin na first name. No? So, sa user, dito sa part na to, kukuhanin ko si first name na ulit. Sasaluhin ko naman siya dito. So, gagamit tayo ng session.get. Yan. Tapos, ang pinakapangalan niya is first name. Yan. So, may value na si first name kung nasa yung session. Again, kung ano yung pangalan nung sinet mo dito sa session sa loob, and meron siyang bracket, ayan, dalawa nakapaloob sa loob ng bracket. Yun din po yung dapat makukuha mo. Then, ipapasa natin siya, yung dati natin pinag-aralan, Jinja to formatting. Ayan, first name. Then, sa pinaka-user dashboard, dapat may mag-accept. Ayan, welcome, first name. So, save natin. Tapos, i-paste, i-log out natin to. Ayan. So, user, tapos user underscore password, enter. Ayan. So, welcome JSON. So, kahit ano yung i-render mo, once na kinuha mo yung session.get, di ba? Once na nag-session.get ka, tapos ipinasa mo yung mga data, makukuha at makukuha niya yan unless i-log out mo. So, ano ba yung laman ng log out? Balik tayo kay log out naman tayo. So, si log out is nakaganitong form. Nasa form siya na may action na URL for authentication.logout. So, ano yung authentication.logout? Ito po yun. Authentication.logout. Then, pause and get yung sinet ko. Actually, pwede na siyang pause eh. Huwag na siyang get. Diba? Kasi, hindi naman siya magre-render. So, pause na lang yan. Tapos, isi-session.clear niya. Ito po yung code natin para makapag-reset or makapag-clear ng session. So, lahat ng session included na yung first name mo,
pati yung status mo na login, buburahin niya yon. Then, i-redirect ka niya ulit kay authentication.login. So, ano ba yung redirect? We use redirect when we want to call yung pinaka-URL. So, kung ano yung URL, for example, nito, yun po yung tatawagin. /login. So, since tinawag mo itong URL na to, magra-run po itong function na to. Yun po yung redirect. Now, paano naman po yung URL for? Lagi naman po natin yung ginagamit. Yan. So, URL for is for function. Yung blueprint name, authentication.login. So, yun po yung tatawagin natin. So, pwede rin naman combination. Ayan. So, pwede po yan. Pero since sa URL4, kasi hindi niya sinasama yung rendering, yung style po natin. So, that's why, pag ginamit mo minsan yan, hindi magre-reflect yung mga design. So, that's why pinagko-combine ko, redirect and URL4. Ayan. So, kapag nag-log out, redirect authentication.login. So, ito pa yung magra-run. So, ba-verify niya, since nabura na lahat ng session, magpo-false na dito. Then, hindi naman siya galing sa button. I mean, hindi naman siya pasok dito. So, ito po yung mangyayari. Magre-render lang siya. Diba? So, yan po yung ano po natin. Simpleng login. Okay. So, again, pag magsiset, gagawa ng session, ganito po. Yan. Pag sasalo ng session, bawa kukuha ka, mag-get ka, ganito po. Session.get. Okay. Then, cookies naman. So, we have here set cookies. Gamit tayo ng response.setCookie. Ito yung name niya. Ito yung value. And ito yung expiration. Ito naman yung get cookies natin. So, kinuha lang natin si cookies na may pangalang username. Then, pinrint lang po natin. So, para ma-check lang kung paano yung sa cookies storing. Then, ito naman yung delete. So, we use the response.delete cookie. Tapos, username. Yan. So, yan po. So, try muna natin i-run to. /get cookies. So, wala tayong username kasi wala pa tayong naset. Diba? So, wala pang nasiset na cookies. Wala siyang napifetch. Now, tawagin natin si set cookies. So, makikita po natin, ito yung kanyang username, yung name, and yung value na is. So, hindi secure si cookies kasi plain text. Ayan o. Naka-plain text po siya. Ito po yun yung sinet natin. And ang pinaka-expiration niya is 1 hour lang. Then, pwede natin siya i-delete with the use of this. Ayan. Response.delete cookie. So, ito is kung ano lang naman yung i-display kasi tinatawag natin or nire-return natin is response. So, nilalagyan niya lang ng laman kung ano yung mag-display sa pinaka-web. Pero ito yung pinaka-calling. .delete cookies. Ayan. Bakit response? Kasi galing siya kay client. Re-request natin para ma-delete. So, response.delete _ cookie. So, tawagin natin to. Then, iparan natin yung function. Ayan. So, makikita nyo, burado na po yung cookies natin dito. Okay, so that includes yung session and cookies na kung paano tayo gumawa. So, yun po yung paggagawa natin. Sa login, logout, ito lang po yung logout. Ayan. So, authentication.logout, method pause, then, nilagay ko lang siya sa button na may type na submit, then click logout para maging button siya. Then, ang logout po na function is this one. So, makiklear lang naman yan ng mga session. Mabubura lahat, hindi ka na makakapasok. So, in that case, kahit anong visit mo kay user, hindi, naka-session tayo, active sa session. So, punta tayo kay user. So, since active siya, magdi-display yan. Kasama yung first name tsaka yung status. Pero kung dinilit natin, log out, so nawala. So, kahit anong punta natin kay user. So, any page na i-render mo sa backend, kailangan may session. So, laging una, si validation na ganito. Para i-return ka niya ng i-return kay bawa ito, magdi-display ka ng profile. So, unahin mo to. If login siya, kapag hindi, iba tunga ulit siya papunta kay login. Diba? So, pinapaalis mo. Hindi ka pwede dito. Okay po. So,